Magandang gabi ho, mga boss, mga kamping. Salamat to sa dumadagdag subscriber no, mga friend. Maski pa konti-konti, okay na yan. Basta magkakasama tayo. Basta walang tanga rito, ganun lang yun. Anin ko yung maraming subscriber kung nakahalo naman tanga. Diba? Magbigay lang ho tayo ng konting ano dito. Ano ba, kaya mga ka-warriors, ano sa tansya nyo? Itong tungkol kay Arnel Ignacio. DMW to wrap up probe on OWA's 1.4 billion acquisition deal. Anong ganap? 1.4 billion ho ito. Pakinggan natin ito si Kakdak. Nagkaroon po ng press conference si former Administrator Arnel Ignacio at dinedenay po niya yung meron daw pong mali doon sa land deal. Sabi niya above Walang katakataka ron. Kung may mali o ano, i-deny talaga ni Arnel Ignacio yan. Pero pakinggan natin si Kakdak. board po ito. Ano po ang masasabi po ninyo? Well, ang masasabi ko dyan ay, yun nga, sa at least 6 na aspeto, hindi dumaan sa Board of Trustees ng OWA yung land deal. Mga boss, 6 na aspeto hindi dumaan sa board. Land deal. Ito si Kakdak at saka ito si Arnel Ignacio. Parehas ho yata ang batang digong to kung hindi ako nagkakamali. Dinat na ni Marcos to ni PBBM to si Kakdak. Di ba? Pakinggan natin. Nagkaroon ng board meeting after nagkapirmahan ng absolute deed of sale at saka nalipat na ang titulo sa OWA. Nagkaroon ng board meeting, sabi ni Kakdak after nalipat na yung titulo, nagkabilihan na, naglipatan na ng titulo Di ba? 1.4 billion ho ito. Na sinasabi nito si Kakdak na wala silang kaalam-alam na naidil ni Arnel Ignacio. Tuloy, parang hindi ako maniwala. Sa OWA. Kaya kailangan lang mapaliwanag na ang requirement kasi ay prior to the acquisition of the property, dapat dumaan sa land, sa Board of Trustees. At may karampatang resolution Ibig sabihin ni Kakdak, hindi dumaan sa Board of Trustees. Arnel Ignacio, napakagaling mo naman. At hindi ka lang magaling, napakatapang mo pa. 1.4 billion acquisition deal. Tuloy. Ibig sabihin ni Kakdak, naidil ni Arnel Ignacio to na wala silang kamalay-malay. Ganun ba? Tuloy. Or approval ng board yung proposed land acquisition. Ito kasi tapos na. Itinago, linihim at inalabas nung actually hindi inilabas nalaman lang nung nagkaroon ng white paper ang mga empleyado ng OWA at hindi pa tungkol doon tungkol pa doon sa taxes. Isa pang bagay yun. But may 6 na bagay na hindi dinaan sa board Una yung proyekto mismo ng Puta, 6 na bagay hindi mo idinaan sa board, Arnel Ignacio. Tibay mo. Tuloy mo, Kakdak. Halfway house. Kung saan napayuhan sana yung dating administrador tungkol sa feasibility nito. Kasi ang plano ay para katulad nung sa pandemya, milyon nang dumating at quinarantin sa mga private sa hotels para sa comfort ng returning OFWs. Ang gusto ganun nang gawin, sabi ko, ay kung dumaan yun sa board na pag-aralan yung feasibility kasi mahirap magtayo ng ganung kalaking pasilidad ang gobyerno. Dapat sa private sector yun, eksperto ang private sector doon. Pangalawa, yung budget nito. Kasi idilipat yung purpose mula sa repatriation fund, inilipat sa pagbili ng lupa. Dapat dumaan uli sa board yun kasi ang budget dumadaan sa board. And then yung mismong bentahan, yung donasyon, kasi maliit na parsela dinonate. Tapos napag-alaman, pagkatapos ng bentahan na may tenant pala doon. Yun, kailangan dumaan din sa board yun. At panghuli, kasama doon sa pagbili ay 52 condominium titles. At tinitignan pa ngayon pero
pero dinemolish na kasi yung building eh. So, inaalam natin kung kasama doon yung 52 condominium titles. Pero yun din ay hindi dumaan sa board yung pag-demolish ng 52 condominium units. Putang galing mo, Arnel Ignacio, ha? Marami kang ginawang kasalanan ayon kay Kakdak na lahat hindi dumaan sa board. Hindi ako naniniwala, ha? Tuloy. Na covered ng 52 condominium titles na kasama doon sa bentahan noong September 2024. Uling punto na lang dyan, bakit kailangan doon Bentahan, ha? Nung September 2024, sabi ni Kakdak. Ngayon lang nila nalaman? September, October, November, December, January, February, March, April, May. 8 buwan na, Hunyo na. Ngayon lang 9 na buwan. Ano ba masasabi niyo mga ka-warriors dito sa sinasabi ni Kakdak? Tuloy. kailangan duman sa OWA Board of Trustees. Ang OWA Board of Trustees kasi ang pinakamataas na policy making at checks and balances na nasangay na body sa OWA. Mas mataas pa sa in terms of checks and balances, kailangan dumaan ng OWA administrator doon para malaman, para sigurado. Kasi dalawang klase ng pondo inaalagaan ng OWA. Yung una, yung trust fund ng mga OFWs. Hindi naman ito ang ginamit doon sa pagbili. Pero yung pangalawang pondo, pera ng taong bayan. Yung galing sa General Appropriations Act. So ang responsibilidad ng isang OWA administrator kasing taas ng responsibilidad niya na pangalagaan ang trust fund. Kasi responsibilidad na pangalagaan ang pera ng partaba ng bayan mula sa Kongreso, mula sa budget, national budget. Kasing halaga ng sa trust fund. At ito nangyari dito, hindi dumaan sa board. Ang napakaraming bagay, dumaan lang sa board nung tapos na. Nung nagkabentahan na, linihim sa akin at Puta, mabigat yan. Ano kayo, mag-komento po kayo tungkol dito sa sinasabi ni Kakdak, ha? Dumaan lang daw, nalaman lang daw niya, nagkabentahan na. September 2024. Ngayon lang umingay itong 1.4 billion acquisition bill. Pagbili ng lupa. Tuloy. sa aming lahat sa board. So yung 1.4 billion, Secretary, na ibayad yun ng buo? Yung 1.4 billion? Bayad na yon, may titulo ng sinalin. Nalaman na lang nung tapos na ang bayaran, may titulo na, etc. Paano walang nakatunog nun, Secretary, na may... Tumatayo balahibo ko sa'yo, Kakdak. Tumatayo balahibo ko. Galing mo naman, Arnel Ignacio. Hindi ako naniniwalang ganyan kakagaling at ganyan kakatapang. Ha? Pero anyway, tinatanggi mo. Di ba? O, magkakaroon to ng investigasyon, no? At maniwala kayo sa hindi. Ayon sa mukhang itong si Arnel Ignacio, hindi ho ito nag-iisa. Meron hong malaking tao sa likod nito para ito gumalaw ng ganito. Para bagang kagaya ni Bantag na montik nang nagkabilihan ng lupa sa Nueva Ecija na pagtatayuan ng Bilibid Prison. Ha? Natatandaan niyo po ba yun? Parang tuloy. may mga nangyayari palang ganong transaksyon at naiproseso yung bilyong pisong pondo. Well, siguro yan ang dapat itanong nyo sa kinauukulan sa kanila, no? Kasi responsibility na lang paabot alam. At hindi nila ipinabot alam at inilihim dahil nagkaroon pa ng mga board meetings noon na hindi naman binanggit o hindi kinalendar for agenda items. So Ibig sabihin, mga boss, sa pananalita nito si Kakdak, hindi lang si Arnel Ignacio ang nasa likod lahat na itong nangyayaring pagkakabentahan ng itong 1.4 billion na to, halagang 1.4 billion na to. Kasi inilihim nila, sabi, di ba? Maraming sasabit dito, hindi lang si Arnel. So magkakaroon ng internal investigation sa mga tauhan? Yeah, nagkakaroon na. We're wrapping up our investigation. Sa ngayon, medyo, should I say, napadali ang investigation kasi yung wala na yung dating administrador at sabihin na natin naging facilitative. Yes. Ang pagkukuha ng mga dokumento, mas napadali ang paghalukay ng mga dokumento at pagkausap sa mga tao, legal interviews sa mga tao.
At we're about to wrap up our investigation and file the appropriate cases to the appropriate government agency. This is all about, ito ay Opo. patungkol sa accountability. Kasi ang administrator ng OWA, dapat pangalagaan ang pondo ng hindi lamang ng trust fund kundi ng kaban ng bayan. At meron pa dalawang aspeto dito na kailangan kong panggitin. Yung una, yung sa taxes. Hindi dapat magbayad ang OWA kasi ng taxes. Pero after the deed of sale, ay biglang sabi nung seller, ay, dapat pala OWA magbayad ng local transfer tax. At pumayag ang OWA, nakipag-addendum, inamend ng deed of sale, 36 million binigay sa seller. Kasi for sure, may mga kasabwat yan. Hindi naman... Di ba? Ganun din ang ano ko eh. Noon pa sinasabi ko sa inyo, di ba? Tungkol dito, si Arnel Ignacio, kumbaga sa chess, pawn lang yan, pawn. Merong malaking tao dyan, hindi ganun kabobo si Arnel na para, hindi ganun kalakas ang loob ng isang bakla na pumatol sa ganitong klaseng pasukan. Hindi. Pwede maliliit, pero ito, bilyunan ho usapan dito eh. Di ba? Buti kung kasing galing siya ni Harry Roque, di ba? Tuloy. Hindi naman lalakad Well, yung walang mga support. ito na nga eh, may mga red flags kasi, so to speak eh. Pangalawa, yung sa upa. Nung napag-alaman yung upa nung early part of this year, ay tinanong ko sa isang OWA board meeting kung nasaan na ang rent. At nung panahon na yon ay hindi pa hawak ng OWA ang rent. Nasa kamay pa ng seller yung rent. Yung seller pa ang nangongolekta ng upa. Apo. Hindi OWA, a private party was collecting the rent. Puta, ibig sabihin na benta na nung rent ng seller, siya pa rin ang kumukuha ng upa. Kawawa naman ng OWA. Bagamat ang titulo ay nasa pangalan na ng Republic of the Philippines. Pero bukod dito, Secretary, sa... So, Puta, nasa pangalan na ng Republic of the Philippines yung titulo. Yung seller pa rin ang kumukuha ng upa. Puta. Kaya kawawa naman, kawawa naman si Juan de la Cruz. Tuloy. ang tanong dito ay bakit napakalawak ng papel ng private party na yon, binigyan ng 36 million reimbursement ng donasyon ng taxes so-called Pero may... at pinagkolekta ng upa. Opo. Posible kaya, Secretary, na may iba pang mga questionable deals din na nakalusot nung under Arnel Ignacio's term? Well, may mga nag-uulat na sa akin. But we will dig deeper, hindi ko muna Opo. isisiwalat. Pinangalanan niyo na ba, sir, yung private entity na ito? Yan ang maganda. Well, nandun naman sa mga documents na lumalabas dun sa white paper yung realty company, but we will have there will be an appropriate time to do this. Ay Opo. sabihin. So, paano mangyayari, sir, doon sa repatriation fund na pinagkunan ng 1.4 billion? Yung repatriation fund ay nabawasan dahil doon at of course meron din naman sa DMW side, no? So okay, intact pa naman yung tinatawag na action fund. At ang OWA ay meron pa naman ding pondo yan mula sa trust fund at of course meron din pondo sa budget. Pero yun nga, lumit ang repatriation fund dahil dito. Oo nga. Pero in terms of yung programa na pagpapabalik, hindi naman wala naman dapat... Hindi naman maapektuhan dahil sabi ko nga may DMW funds naman din to support it. Okay. Pero yun nga kung papalitan mo ang turing o klasifikasyon ng pondo, dapat dumaan yun sa board kasi board na nag-approve ng budget. Siguro may mga higit kumulang mga 6 o 7 provision ng OWA ang nilabag. Sir, ang sabi po ni Sir Ignacio, Ang dami. 7 provision ng OWA ang nilabag mo, Arnel Ignacio. Hindi ako niniwala. doon sa kanyang press con din, may official discussions naman doon sa transaksyon sa Senado at DBM stretching back to 2018. May natatandaan po ba kayong mga ganon? Yung nung panahon ko, may isang board member na nag-raise ng idea na yan nung mga panahon ng pandemya, pero hindi ako sumang-ayon. Pero hindi sa pagkasabot ng pagkaalam ko, walang naging formal na proposal sa board nung panahon ko. And definitely nung panahon ko sa administrator, and definitely nung panahon ko ngayon as secretary. Ngayon nung sa Senado, sa budget hearings,
wala akong naalala. Pinatitignan ko yung Senate record. That is the most conclusive, the congressional record. Doon natin na malalaman. But nevertheless, ang issue dito kasi hindi dumaan sa formal na authority to be given by the board. Ang board kasi nagbibigay ng otoridad sa OWA administrator na pumirma ng deed of sale. Yun ang specific authority na kailangan. Teka muna, Kakdak. Ibig mo sabihin, ganong katanga yung seller para makipag-deal sa gobyerno ng hindi malinis ang deal? Hindi ako naniniwala dyan. Nailipat na, naibenta na. Pagkatapos naibenta na, itong seller pa rin ang sumisingil ng renta. At siningil pa sila ng seller ng tax. Nagbigay pa raw itong OWA ng 36 million. Napakaswerte ng mga seller nito. Sino ba to? Ayaw niya sabihin. At sa ayon sa panalita niya, hindi lang si Arnel Ignacio ang tumirada nito. Kung totoo to, pero malamang mga friend, maraming magkakanta naman ng I know I will surrender. Na kailangan dito ng sa ayon sa batas. Ano specific authority from the board for the administrator para pirmahan yung deed of sale at wala yun. After nagpupirma ang OWA administrator without board authority, doon pa lamang present sa board and after tinawag ang kanyang pansin. So sir, sabi niyo you're wrapping up the investigation. Mga kailan ifa-file po ang kaso kaya at ilang tao aside from former admin Ignacio? Ilang Magkakaroon tao? na lang ng sapat na anunsyo dito, Victoria. Magkakaroon na lang sapat na anunsyo once we file the case. Last na lang siguro sir, singit ko lang, may info po ba kayo doon sa, di ba nag-submit din po kayo ng courtesy resignation kay Presidente, kung meron na po bang tugon doon ng Pangulo? We're just awaiting yung abiso, yung desisyon, kapasyahan. Nagagalangin natin ng lubos mula sa ating mahal na Pangulo. Of course, I have turned in my resignation and a courtesy resignation. I've conveyed my utmost gratitude to the President. Pero while pending naman yan, di ba, Secretary? Tuloy-tuloy naman ang function. While pending yung decision. Yes. Klaro rin yun sa memorandum na natanggap ko na patuloy ang aming carrying out of our functions. Yes. Kaya nakakausap niyo pa rin ako. At yung binabanggit ni Yusek Claire kanina, nandun din kami mamaya sa send-off. Nandun din naman kayo, di ba? Media presence nandun sa send-off sa ating mahal na Pangulo. Okay. Apo, sir, clarify ko lang. Si bagong talagang OWA admin kaunan ba? PY. Ay si Ma'am PY ay kasama rin ba doon sa pinag-courtesy resignation o hindi? Yeah, kasama kasi ang heads of agencies. Kasama rin diba? siya. Kaya marami na ring heads of agencies ang nag-sumite ng kanilang courtesy resignation. And as I said, we are all serving under the pleasure and trust and confidence of the President, and we're just awaiting His Excellency's decision on the matter. Okay po. Sir Hans, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat po. Thank you. Baka kaya naman bakit yung timing tatanong lang tayo mga friend, bakit biglang kung kailan na yung Pangulo ng mga accomplishment na kung anong mga tinrabaho, biglang may naglalabasang mga ganito dito sa OWA na to, no? Oo. Kasi ini-evaluate sila kung ako, i-evaluate mo to, paano lumusot yung deal ni Arnel Ignacio, 1.4 billion. Nagkabentahan na lahat-lahat. Yung napalusutan, ayon sa kanya, napalusutan sila ni Arnel Ignacio. Diba? Naku. Mukhang kung ako dito sisibakin ko to Magkomento po kayo tungkol dito sa mga kawaryos. No? Oo. September 2024 ho, nung nakipag-deal daw si Arnel Ignacio at ngayon lang nalaman kung kailan Hunyo na. Ito limitado ang galaw sa Europa ni Bato. Takot ba siyang biglang maaresto? Konting papyaw lang dito, bukasan natin ito, mga friend.
mukhang, tag dito, mukhang sinusubukan ni Bato kung itong ICC na ito ano ba ito, nagpunta pa na Europa si Bato, di ba? Jesus Maria Joseph, bukas natin pag-usapan niya si Bato. Tibay mo, Bato. Ikaw na. Bukas na, mag-collab tayo mga friend. To, mukhang ICC, mukhang sinusubukan kayo ni Bato, ha? Taragis na Bato, tibay mo, Bato. Pero kasama si Kimo. Just in case na mahuli si Bato, hindi na rin uuwi si Kimo. Di ba? Sasama na si Kimo siguro sa kulungan. Pero putya, mukhang bumibilib na ako sa'yo, Bato, Kalahin mong pumunta ka pa ng Europa para, hindi ka na pwede makapasok kay Digong. Anong gagawin mo dyan? Talagang sinusubukan mo ICC, ha? Bahala ka sa buhay mo, Bato. Lope Balihar. Lope Valera Jr. Shout out, mga boss. Sa totoo lang, kaya nanalo sina Bato at Bongo dahil gusto ng mga tanga ang war on drugs ni Digong nyo. Totoo, Lope. Mestisan Bango, shout out. Good evening, Tay. Parang ang purpose na lang ng impeachment hearing ni Sara ay para mahubaran na lang siya at ma-open ang mga bank accounts niya. Pag na-acquit naman siya, sasampahan siya ng kaso nila Dilima para hindi siya matatahimik dahil malaki ang mga ebidensya kaya dadalhin na lang nila sa korte. Yun nga sinasabi ko, pinatagal lang nila sa korte din pala bagsak nila. Wala namang silbi ang mga senador natin. Puro pansarili lang nila ang iniisip ng mga Duterte at mga Duterte lang. Nakakalungkot isipin, hindi nauunlad ang Pilipinas dahil sa maling tao ang nakaupo sa gobyerno natin. More power po tayo. Ikaw nagsabi niyan, maling tao nakaupo. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Kaya ganyan niya si Sara na akala mo above the law. Kasi nga, tama kayo, na malakas ang loob niyan, di siya maikumbik. Andyan kasi ang mga makakapal ang muka ng mga senador na pro Duterte. Kaya kahit isang tambak pa, yung ebidensya numbers game dyan ang Senado. Yun nga. Kaya nga ba't nagpupumilit dyan? Meron namang korte. Tapos sasabihin ninyo, gumagana ang justice system. Gago. Napapapil ng mga judges. Yan ba ang Pinoy na klase ng Senado na ibinoto ng mga bobong Pinoy? Ganyan kababaw ang utak na bumoto dyan. Dapat sa kanila, sipain na sila dyan. Isabay nila si Sara. Totoo. Isang bangus ulit ito. Yung INC, parang nagiging negosyo na rin. Anong parang nagiging negosyo naman? Anak ko naman. Negosyo yan. Tagal na. Daming nagago yun. Milyon. Wala kasing tax ang mga charts. Ewan ko. Tingnan nyo si Kibuloy. Ginamit niya ang KOJC para yumaman. Hindi. Ang gumamit kay Kibuloy, si Digong. Si Kibuloy, wala. Kaya nga nung na-arrest na si Kibuloy, automatic, iyon na yan. Kinuha na ni Duterte ang lahat ng ari-arian bilang administrador. At si Kibuloy, mabubulok na siguro doon sa kulungan. Sabay, anyway, dalawa naman sila, di ba? Ginamit niya mga tao, pinagtinda niya ng pinag-solicit ng mga pera sa iba't ibang bansa. Plus, yung mga pinatago pang mga perang ninakaw ni Digong. Yun nga, nung naupo si Digong, mas lalong yumaman si Kibuloy. Hindi si Kibuloy ang yumaman. Kaya nga si Kibuloy, bawal mag-asawa. Pwede siyang manakay ng mga bata, pero walang kasal. Maari, baka, yun ang argumento niya kay Satanas. Kay Digong. Diba? Lahat ng layaw, lahat ng sarap ng buhay, aabutin mo. Sige. Basta. Hindi ka pwedeng mag-asawa. Hindi ka pwedeng magkaanak. Bantay ka dyan sa lahat ng mga ina. Ganun lang yun. Diba?
Baka ha, baka. Totoo yan, Sir Rox, sabi ni Elizabeth. Ang mga Duterte na ito, pinaka-worst president at vice sa ating kasaysayan. Totoo. Na dapat nang mawala sila sa ating bansa. Salot sila sa ating lahi. At nagtapon ng kahihiyan sa buong mundo. Kaya etong mga bobo at gunggong na bumoto dyan, kahihiyan kayo sa ating bansa. Sana magising na kayo sa mga sarado nyong utak. Mahirap magising yan, Elizabeth, kasi yan, mga zombie. Elizabeth, tungkol naman sa mga iglesia ni Cristo, Sir Rox, ayaw daw sa politiko, pero nakikinabang naman sila dyan dahil nga sa black voting kuno nila. Tingin ko may magandang lagayan dyan. If the price is right. Yan ang palagay ko. Tama yung palagay mo, palagay ko rin yan eh. 3J show po ito. Hypocrisy at its best. Kunwari mga Diyos, pero ang binoboto ay mga kaaway ng Diyos. Sinabi mo pa, 3J show pa. Kaya nga umalis yung anak-anak ko isa eh. Shout out, Jeff Ramos nak. Standby sakali. Shout out. Excited na ako na manood sa Senate hearing na gagawin uli ni Bato. Ay ready ko na yung ang gamot sa high blood. Ito naman Senado. Ano ba to? Ginagamit kayo ni Amy, ginagamit kayo ni Bato. Hindi naman pera ninyo na gagastos dyan. Kakainin nyo dyan. Wala naman kayo napapala dyan. Magmula doon kay eto, si Muhagis, si Morales, di ba? Joselito mabait, shout out. Ted, shout out, Ted. Ang pag-asa ko na lang, Karoke, dyan sa impeachment ni Sara Lustay, Baliw, Garutay, ay ang sinasabi ng ibang abogado, malamang daw na makumbik si Sara Lustay, Baliw, Garutay kung mapapaisip ang ibang mga senador na kailangan pa nila ang boto ng tao. Dahil kung gusto nilang tumakbo sa 2028 election, sana ganun nga lang kanilang isaalang-alang na gawin. Malabo yan, Ted. Maniwala ka. Para makumbik si Inday Lustay Garutay. Ayaw kong mag-resign siya. Baka nga magpa-presidente dahil sa mga tangang botante na mandarayang counting machine ng Kumolekta Garcia. Ay, nako. Friend. Hindi na yan, sa totoo, hindi na maski hindi na impeach, kakasuhan na lang ng plunder eh. Tsaka grave threat at kung ano-ano pa, inciting to sedition, pwede rin, ang daming pwedeng ikaso na puro no bail. Wala naman siyang immunity from suit. Pag nakumbik siya, 20 years na lang pinakamababa. Pwede pa ba siya tumakbong Pangulo? Convicted siya? Convicted ka eh. Hindi ka rin pwede tumakbong Pangulo. Diba? Impeach na. Nagsayang lang talaga ng panahon dyan, totoo. Yung impeachment, para sa akin nagsayang lang ng panahon niyang mga kung ano-anong paikot na yan. Wala rin kapupuntahan. Acquitted din yan. Sana mali ako. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out Eman Escalona, nak, shout out. Ito lang maganda dito eh. Nakakapaghigab ako na i-post ko pag ako inaantok. Impong Basyang Team Tedeli po, bumabalandra at bumabati po ng may ngiti sa'yo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. As usual, masasabi ko po sa topic mo po today, Sir Rox, nalalapit na po ang araw ng paghuhukom kay Madam Okray. Wala yan. Dapat po maging malinaw po sa lahat. Wala pong hustisyang makakamit ang taong bayan. Diyan po sa ungguyan impeachment trial na yan. Kahit pa po puro top-notcher sa pagkaabogado ang lilitis po dyan. Tama ka po, Sir Rox. Yan po pagsasayang lang ng panahon. Tita mo? At salapi po ng taong bayan. Malinaw pa po sa sikat ng araw, Sir Rox. Bukod po sa grabe po ang tuliling at sayad po ng akusado puro po kampo ni Satanas ang nakasuot ng kapang itim. Hindi yata kapang itim, Tedeli, maroon. Nakita ko na yung susuot nila maroon. Ano po ang aasahan pong hustisya sa taong bayan dyan, Aber? Sa dami po ng salapi ni Tambalustay ng pamilyang Dutae.
Kayang-kaya po nilang itaob ang bangka, Xerox. Sinabi mo pa. Never po akong maniniwala na yan si Bongo at si Bato Balani, iboboto po ng taong bayan, Xerox. Pera po ng China ang gumapang dyan. At para po di halata na nandaya po sila, isinama po sa Magic 6 si Bam Aquino, Kiko po, aber. Sa dami po ng anomalya ng dalawang bugok at inutil numero 1 pa talaga si Xerox. Pati si Cubeta at Babalina na isinusukan na ng bayan. Aber, ano pong sensya ang pwede pong magpaliwanag na lahat po ng kampo ng kadiliman sayang bumabalandra at nangunguna pa. Kailanman po, Xerox, kahit pa po kulamin mo po ako ng milyon beses, hindi ko po paniniwalaan ang resulta ng dayan at resulta gat nandyan po si Dilat Mata Disgrasya. Ay nako. Wala pong pakialam pagdating sa salapi, pera o kwarta. Isa po siyang malupit, nag-alaahas at masibang buhaya. Kaya taong bayan, wag na pong umasa, patas na laban ay makakamit pa. Madam Tambalustay ay ready na. Tayo ay lipulin ng isang luka-luka. Totoo yan, Tia Delica. Bernadette Herrera, shoutout. Mga demonyo ang pamilyang yan. Nabi mo pa, sinasabi na nga ni Sara Duterte na siya ang magiging presidente ng impyerno. Tanga ng takin mo. Yan ang tapil sa talas na nga kung presidente ka ng impyerno. Pag nadakarating ka sa impyerno, Sara Duterte, papalitan mo si Satanas nga rod. Librado Ludovico, shoutout. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless mo, stay safe and healthy. Wala muna akong comment, Karox. Yun. Michael Edwin, Mike, shout out my friend. Nahawa na rin si Kopmans na utak ng mga Duterte. Sinabi mo pa, Bernadette. 3J Show po. Ang tindi ng kamandag didigong sila. Crisus, shout out. Nakaka-effect talaga. Katangahan. Daming tang eh. Yan nga pinakamabigat na virus. Tanganisim virus. Puta yan. Chupisto Binao, shout out. Good evening na lang po, kuya, at sa mga ka-warriors. Kuya, kung ang zombies niya ay napapaikot niya sa palad niya, di niya maialis ng katotohanan na ang Panginoon Diyos nating lahat ang mananaig at ang mali sa tama. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon Diyos po nating lahat. Ikaw lang po talaga ang makakalutas ng lahat ng mga pinagagawa ng mga Duterte. Tulungan mo po kami na nagpapahirap sa Pilipinas. Yun nga. Chupista ulit Grabe naman ito si Alvarez. Ang daming naghihirap na Pilipino. Ang yaman ng bayan ay inubos lang sa kanyang common law wife. Kawawa talaga ang bansa natin pag may ganitong klase ng mga politiko na ang sarili lang nila ang inuuna. Masarap Chupista ulit Itong si Kupalman, Kopman, alam naman niyang wala ng laban si Duterte. Kaya lang, binibigyan lang niya ng pag-asa para tuloy-tuloy ang daloy ng pasok ng sa bulsa ng nakaw na yaman kay Juan de la Cruz. Ay, Kupalman, balato naman dyan. Chupista ulit Sige kuya, kung ano man ang i-vlog mo po, manonood pa rin ako sa iyo. Tara na po at nakakasawa na rin niya, Sara, kung sino-sino ang dinadamay sa CF niya. Hoy, Inday, mahiya ka naman siguro pag kinasuhan ka ni Marian, buti nga sa'yo. Ay, nagsalita na rin si Marian sa Sheldok, Ha? 3J Show po. Sa Rox, hindi mangyayari ang magpapalit ka ng content kasi panalo tayo sa Senado. Ilagay natin yan sa isip natin at sa puso. Ang Diyos ay ang hahatol, hindi ang Senado. Sana nga, friend. Yes, Portes, Dapat ang batas sa numbers game sa Senado ay i-revise. I-revise na kasi hindi ito
kumakampi sa tamang ebidensya. Kahit kita na mali dahil sa pagboto sa nakararami, yun ang mananalo sa desisyon. Maling-mali ito sa nakikita natin. Totoo yan, Jess Fortes. Yan ang batas eh. Mantakin mo, maski baliw, nakakatakbo. Nakakulong, nakakatakbo. Kasi raw, hindi pa raw nalalagyan ng sentensyang guilty. Puta. Paano ko na, kaya nanalo? Si Digong. Ano ngayon? Kailan pa yan makakapagtrabaho? Padadala mo pa yung sweldo niyan doon sa dahig bilang mayor? Puta na. Palibhasa, hindi nyo pera pa sa sweldo ninyo, di ba? Kaya wala talaga kayo. Rodelia Alpiloro. Hello po, Sir Rox. At sa mga bossing, take care and God bless us all. God bless, Rodelia. Whiskey, shout out. Sadly, hindi lahat gaya mo, mister. Yun lang. David Allen Mendoza. Good evening po, Karox. Talaga pong numbers game yung impeachment. Kagaya nga po na nangyari noon sa impeachment ni Erap na di pumayag yung mga senador na buksan ang bank statement ni Erap. Pero taong bayan ang nagpasya. Yun nga, para maalis siya sa pwesto. Ngunit na dapat subalit, ang mga senador sa panahon ngayon ay sobra sa kapal ng muka. Kumbaga sa balat ng hayop ay balat buhaya ang mga magmumuka nila. Bali wala sa kanila kahit malakas ang ebidensya ng pagnanakaw ni Sara Jean Potpot. Wala yan. Basta ang sasagot lang ng mga sobi sa Senado, acquitted. Yun lang sabihin yan. Anong dahilan mo? Bakit i-acquit mo? Acquitted. No comment. O tapos, basta acquitted. O tapos, may magagawa ka ba sa mga gunggong na yun? Sasabihin lang, judge kami eh. Ang ina nyo. David Ali Mendoza ulit oh. Karox, nabanggit nyo po na ang gagawin ninyong content ay yung magpupunta kayo sa mga bahay-bahay ng kapuspalad nating mga kababayan. Kapag di pa nahuli itong si Bato sa 2025, stick na lang po kayo sa ganong content at wag na po nyong gayahin si Bana Alawi na maglalaba po kayo ng nakabrief. Visit ka, David. Baka po imbis na dumami sa gagawin niya, mabawasan pa. Joke lang po. Kung naman, di ko gagawin yan. Kaya talaga. Yan, tumawat ulit itong 3J shop na to. Joke lang ni Sir Rox yun. Di inumbag siya ni Cecil. Ngayon pang super linaw na matay si Cecil, patay tayo dyan. Super linaw, daing ng daing eh. Ganun ganito. Sabi, hindi ginagamot ka nga eh. Gusto mo milagro eh. Naiinis ako sa totoo. Kung hindi lang, ay naku. Papa, ito, malabo. Hindi pa nga tapos yung gamutan eh. Alam mo, parang bata, totoo. Pag mahina-hina ang pasensya mo. Sinasabi ko lang pag ako sa konsumisyon ko sa kakayat daing mo, ginagagamot ka na nga. Naku. Sige ka, pag may nangyari sa akin, wala na mag-alaga sa'yo. Sabi ko. Rafael Marco, shout out. Mga aso ni Digong at Buday. 3J show po. Hello, Sir Rox. Tama ka naman talaga. Walang paki si Sara. Anumang ebidensya ang ilatag sa Senado na trial niya. Basta siya, kampanteng marami siyang kakampi sa Senado. Sinabi ko na, di ba? Wala rin siyang paki kung anuman ang sasabihin ng tao. Wala! Si Sara kasi para siyang isang underground reyna ng mga underworld. If you know what I mean. Totoo, yung bang mas matindi pa kay Godfather. Oo, maraming minions na gumagalaw para sa kanya. Oo, ang mga minions niya ay walang karapatang to go against her will, kundi fill in the blanks na lang muna, Sir Rox. Pero sa pakiwari ko talaga, si Sara ay isang malaking halimaw na underspell ng mga naging kampi niya. Kita mo naman, maski na si Atty. Kaufman, mistulang DDS kung magsalita at umasta, na wala ng pagiging high-profile attorney. Parang naging isang asong ulul na sunod-sunod na lang. Sinabi mo, you're right, and the left and the right. Ang galing nga talaga eh, no? Nilagay niya yung ombudsman.
pati COA hawak. Kaya hindi nga siya maimbestigahan ng COA. Sasabihin ng, confidential nga yan eh. Ang tagal pati pangalan ni Marian Rivera sa Shell joke nung nilagay. Kaya wag, COA, mga congressman, magkalkal pa kayo dyan sa mga resibo na accomplishment receipt na yan. Malamang, baka may lumabas pa dyan, Charles Bronson at saka Clint Eastwood. Ha? PJ Show po nito. Sir Rox, pero lahat ay may hangganan. Nasabi kong parang isang malaking halimaw itong si Sara. May katapusan din yan. Walang makakapigil sa tadhana. Sinabi mo, kaya ako malakas sa paniwala ko na may impeach si Sara. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hi, praise the Lord, PJ Show. Sana. Anyway, hindi man niya ma-impeach. Na pinagsayangan lang nitong Kongreso at saka Senado na pagdating nag-i-acquit, doon din ang bagsak sa korte. PJ Show po. Sir Rox, ang daming nagsasabing ma-acquit si Sara sa Senado dahil sa numbers game. O, diba? Kung ganito na lang ang itatanim natin sa isipan natin at maiisip din ng sambayan ng Pilipino, ma-acquit nga ang Sara. Kasi tayo pa mismong mga Pilipino ang bumigay sa kaso. Tayo mismo ang walang tiwala sa ating pinaninindigan. Sa Ingles, may kasabihang against all odds. Ibig sabihin, mahirap mangyari dahil sa dami ng mga obstacle tulad ng mga kakamping ni Sara sa Senado. Pero dahil sa ating masidhing mga panalangin sa Diyos, kung tayo lahat mga Pilipino mananalangin sa Diyos ng Diyos, puso maaring makamit natin ang ating panalangin na makundik si Sara. Kaya nga lagi akong sinasabing laban lang Pilipinas. Kakampi natin ang katotohanan. Huwag nating ibigay agad kay Sara ang satisfaction na siya ay ma-acquit. Kaya ang lakas ng loob niya, pati tayong mga anti-Duterte, suko na rin sa kaso niya. Huwag sanang ganun. Basta sinasabi ko, PJ Soap, ha? Pag hindi ninyo nagustuhan, paulit-ulit, kagaya ng nangyari kay Erap, gumalaw ang tunay na amo ninyo ay ang taong bayan. Panalo si Erap sa Senado not to open the envelope o sa Velarde account. Hindi pumayag ang taong bayan, kaya si Erap nasira. Baliwala yung panalo ni Erap sa Senado. Yun. Kung itong taong bayan, kaya sinasabi ko, di ba, paulit-ulit, pag nandiyan na yung impeachment trial nito si Sara, dapat ang mga taong bayan nasa labas na, sumusuporta na sa conviction nitong anak ng halimaw. Na magiging presidente ng impyerno. Kasi napakaliwanag naman 7 ang impeachment, 7 ang parang kasalanan niya. Isa lang doon ang maging makumbik siya, tapos na. Hindi na kailangan tapusin pa yung 7. Kasi kukumbik lang di ba? Yun lang pagbabanta niya kay Bongbong na patayin lahat Convicted na dun wala naman ang lusot dun di ba? Plus itong mga Mary Grace Piatos, Chel Jokno, Marian Rivera, na mga kung ano-anong pangalan, kaletsihan na nilagay. Sa totoo lang talagang alam nila na hindi mangyayari itong nangyayari ngayon. Dahil pinis na pinis ang pagnanakaw nila sa Davao. Hindi na Davao to, Sara. Tsaka wala na kayo sa pwesto. Spare tire ka lang PJ Show po nito. Si Bato, alam naman niya na may arrest warrant na parating sa kanya, pero sa mga interview niya, wala man lang siyang contingency plan. Anong contingency plan? Nandun sa dahig ngayon, Kaya ready siya sa harapin niya. Di siya natatakot at kung ano mang pinagsasabi, pero sinasabi na rin niya na magtatago siya sa Senado. Ano magtatago sa Senado? Nandun. Sa Europe daw. Bakit hindi niya gawa ng plano kung sakaling aarestuin na siya? Dapat may abogado na siyang
nakahanda. Pero ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw sa social media. Ano, atapang abato, andun na. TJC, alas ka din tong si Kimo, Xerox. Nagpunta sa dahig at nagkakapi-kapi na may standy ni Digong na kunwari sabay silang nag-aalmusal. Baliw nga, may mga baliw nga. Ay na ako. Dalawa lang yan, Xerox. Una, bumigay na sa Katino. Matagal nang bumigay yan. Pangalawa, may takot na rin talaga sa dibdib na tinatago lang niya para di halata. Kasi wala nang pag-asang makauwi ng Pinas ang digong niya. Tapos susunod pa si Bato at Bongo. Totoo yan. Friend Shirley J. Sir, shout out. Pera ng taong bayan ang malasakit na yan, Karox. Oh, napakatatanga lang talaga ng mga tao na nabobola nila. Sinabi mo pa. Ganun kadali ang Diyos ko. Mary Lebron, shout out. Blessed Sunday, Xerox. No skipping ads. Salamat, Mary Lebron. Lorna Bele, shout out. Pag member kasi ng INC, compulsory and 10% donation from your salary. Kaya napakaraming pera ng INC. Bukod pa yung mga Estrelita Hero, shout out. Good morning, Xerox. Long time no see po. Ikaw I'm always watching you, mabuhay. Salamat, Estrelita Heroes. Estrelita Heroes ulit. May sariling batas at sariling mundo yan si Inday Sayad. Sinabi mo pa. Flor de Lisa Sunday, shout out. Anay ng buong bansa ang mga Duterte, masyadong mga garapal, akala nila sila na ang hari ng Pilipinas. Ang gaspang ng ugaling demonyo, ang mga pati na ang mga kampon niya ni Sara Ulo, kampon ng kadiliman. Totoo yan, Flor de Lisa Sunday. Estrelita Heroes ulit to. God save the Philippines from the Dutertes and allies. Totoo yan, Estrelita. Ha? Ano to? Saro Roy Pinoy OFW. Tama ka dyan. Ganyan mentality nila. They are not after for the harmonious relationship. It's out of her league. Sen Malianan, shout out. Agree. Sir, daming tangang Pilipino na bumoto sa Duterte, bastos, balasubas. Totoo yan, Sen. Ha? Pastor Jun Lagon, shout out. Jan Dimango, my friend, shout out. Ha? Gloria San Pedro, shout out. Kawawang Pilipinas, hinayaan ng mga sumusuporta sa mga dutae na sila ang maghari. Sinabi mo pa. Lisa Cruz, shout out. Kumbaga nga walang boto ang dila kahit tama o mali, basta makakuda lang. Di ba? Walang buto ang dila. Kumbaga nga, walang buto ang dila kahit tama o mali, basta makakuda lang. Lisa Cruz ulit ito. Bukod sa malasakit, iba pag maraming pondo hanggang kaduluduluhan. May tarpulin samantalang kahit isa kay Kiko at Bam wala. Daming pera sa Bongo. Alam mo yung si Bongo, sabi nga nung si Digong nyo, milyonaryo na yan, adre. Tagabili lang ng maruya ni Las Cañas yan dati, adre. Pagka lumikit ka sa akin, adre, magiging bilyonaryo ka, adre. Diba, Alvarez? Lisa Cruz ulit ito. Pero marami pa rin ang may gusto sa mga ugaling pusakal. Daming ang tanga, Lisa. Alea Mia Nakpil, shout out. Parang hindi talaga aalis yan kahit makundik. Guguluhin niya lalo Kirisups, shout out. Puros katangahan ang mga DDS. Ano ba yan? Napakabubobo naman. Nasaan ang utak nyo? Nasa takong sa talampakan. Marilo Pabianak, shout out ha. Dahil Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Yung klase ng mga Duterte pagdating sa pagiging servant, tila masisira ang matitinong advice kasi feeling nila masyado silang magagaling. To the point na kahit lahat ay nasusuka na sa ugali nila, ano nga po nangyari sa pagpili ng leader? Pababa ng pababa ng pababa ang batayan ng mga pagpili.
yung qualification kasi pababa ng pababa eh. Maski baliw ka, basta marunong kang bumasa at sumulat at Filipino citizen ka, pwede ka nang tumakbo. Maski may sira ka sa ulo, gaya ni Kibuloy. Diba? Pinatakbo ng Comelec. Yan. Maski may kaso ka, pwede ka tumakbo, basta hindi ka pa nasisintensyan, maski nakakulong ka na yan, putang, bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon, ha? Putang, mapapamura ka talaga eh. Anong katangahan yan? Ano nga po nangyayari sa pagpili? Nakakalungkot po talaga. Okay, given na nga po na numbers game. Tuldok lang number ng mga senador to compare sa million of youth and Filipinos na huhusga sa kanila. Walang pakialam yan na ipinagmamalaki pa na sa Mindanao daw, black voting sila sa Duterte 10. Di ba nare-realize na matalinong pagpili ba yun ng leader? Si Kibuloy binoto. Hay nako, ewan na takbo ng isip nila. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Wala ka nang magagawa talagang. Yung katangahan nga, walang gamot. Anong gawin natin? Ha? Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pa muli. Mag-comment po kayo tungkol dito sa nangyari kay Arnel Ignacio, no? Ako hindi ako naniniwalang ganun siya kagaling. Gaya ng sinasabi ni Kakdak na nakapalusot siya at hanggang nagkaroon ng bentahan at saka lang nila naalaman na nakapag-deal si Arnel Ignacio ng 1.4 billion. Bayad na bayaran yung property, hindi naman sinasabi kung sino ang nagbenta at kung paano nangyari. Diba? Magulo. Magandang gabi po mga boss. God bless. Salamat po sa dumadagdag subscriber. No? Pastor Dilagon, my friend, shout out. Good night. God bless.